Kadiyos na umaga sa inyong lahat mga kapatid sa Panginoon. Samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Aming Ama, kailangan po namin ang iyong gabay at patnubay, lalo't higit ang iyong karunungan upang kami po ay samahan o Diyos sa aming gagawing pag-aaral ng mga salita mo. Pagpalain mo po ang pagbabahagi nito at silang lahat na makikinig nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay pamamagatan po nating the three deadly temptations, na nangyayari po at nararanasan ng lahat ng uri ng tao, lalo na po ng mga Kristiyano. At ito po ay kukunin natin sa sulat po ni Apostle John sa unang Juan Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 17. Sabi po rito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. 17. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Many centuries later, the Apostle John warned all believers to beware of three deadly temptations. These are the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. At ito po'y sinabi niya dito sa ating pong binasa. Makikita po natin na ang inutos po ni Apostle John sa mga mananampalataya, do not love the world or the things in this world or in the world. No? Sa ibang translation po, yung letter B, nor the things it offers you. No? Huwag nating ibigin ang mundo. Huwag nating ibigin yung alinmang bagay sa sanlibutang ito o yung mga ino-offer ng mundong ito. No? Bakit? Kasi siya po mismo ang nagbigay ng mga dahilan kung bakit hindi ho natin dapat ibigin ang sanlibutan, ibigin ang mga bagay sa sanlibutan o ang mga ino-offer ng mundong ito. Ano po ang dahilan ni Apostle John? Sapagkat ang pag-ibig ng Ama ay wala sa mga taong umiibig sa mundong ito at umiibig sa anumang bagay sa sanlibutang ito. That's why napakahalaga po sa atin bilang mga Kristiyano, mga kapatid ko sa Panginoon, na kung meron po tayong iibigin sa ating buhay, hindi ang mundo, hindi po ang masamang sistema ng mundo, hindi po ang mga ino-offer ng mundong ito, kundi ang iibigin po natin ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin, ang Diyos na nagparanas ng kanyang habag at biyaya sa atin, ang Diyos na nagligtas, nagpatawad sa atin, at ang Diyos na nagbigay ng katiyakan ng buhay na walang hanggan sa atin. Sapat na po na motivation yun sa atin para po wala tayong ibang pagbigyan ng atin pong pagmamahal, ng atin pong commitment and dedication. Sapat na pong dahilan yun. At ang Diyos po dapat ang pakaibigin natin ng buong buo sa atin pong buhay. Hindi po ang mundong ito, hindi po ang sistema ng mundong ito, at hindi po ang mga bagay na ino-offer ng mundong ito. Wala po ang pag-ibig ng Ama sa sino mang taong umiibig sa mundong ito at sa mga bagay sa sanlibutang ito. Ano pa po? Sapagkat sa mundong ito, meron pong sinabi si Apostle John na kaya po hindi natin dapat ibigin ito sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, mind you, ang ginamit niya pong word sa Tagalog ay lahat. Wala pong exemption dito. So lahat po na nandito sa mundo, ang nilalaman po niyan, meron pong masamang pagnanasa sa laman, lust of the flesh. Meron pong pagnanasa sa mga mata o ng mga mata, lust of the eyes, at pagmamataas sa buhay. Yan po yung pride of life. At sabi rin po ni Apostle John, ito pong lust of the flesh, lust of the eyes, pagkatapos yung pride of life, hindi po ito galing sa Amang nasa langit. Hindi po ito galing sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay galing sa sanlibutang ito. So kung galing po sa sanlibutang ito, yung three deadly temptations na ito, abay mag-ingat po talaga tayo ng mabuti mga kapatid, kasi nandito pa rin po tayo sa daigdig na ito na meron pong masamang sistema, na meron pong iba't ibang uri ng tukso na ginagamit po ang kaaway upang tayo po ay ilayo sa paglilingkod, dayain sa paglilingkod, at upang tayo po ay mawala sa isang makadiyos na buhay at pamumuhay mga kapatid.
Kaya tayo, kapag sinabi mong we belong to Christ and we have the mind of Christ, kailangan po nadidiscern natin kung ano po yung mga panunokso sa atin ng masama para hindi po tayo ma-sidetrack sa atin pong ginagawang paglilingkod. Kasi napakahirap po mga kapatid kapag tayo po ay nag-fall na sa temptation. Napakahirap pong bumalik, napakahirap pong makabawi sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya po si Apostle dyan nagbigay po ng babala sa atin. Nagbigay po siya ng warning sa atin, nagbigay siya ng utos sa atin para po makapag-ingat tayo at para masunod po natin. Hindi po ang pag-ibig sa mundong ito, hindi po ang pag-ibig sa anumang bagay na nasa sanlibutan ito, hindi po ang ibigin ang mga bagay na ino-offer ng mundong ito, kundi piliin po natin ang Diyos na ibigin sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng sandali ng ating pong buhay. Ano po ang pangatlong dahilan ni Apostle John? Bakit sinabi po niya huwag nating ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan ito? Verse 17, ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Tingnan po ninyo, ano? Lahat ng bagay sa mundo na ginagamit po ng diablo upang tuksohin tayo ay galing po yan sa masama. Hindi po galing sa Ama. At ang sabi niya, lilipas yan at mawawala. So kung lilipas po at mawawala ang lahat ng nasa sanlibutan ito, huwag nating ilalagay ang ating pong pag-ibig sa anumang bagay na lumilipas. Bakit? Pag lumipas yan, kasama po tayong mawawala. Kasama po tayong tatangayin ng mga bagay na mayroon po sa sanlibutan ito at ino-offer ng sanlibutan ito. Kaya nga po mga kapatid, lagi nating pipiliin kung ano po yung may lasting reward and value sa paningin po ng Panginoon. Yung mga bagay na may kinalaman po sa ating eternity dapat, yung ating pong pinagtotoonan ng pansin. Yung mga bagay na panlangit, hindi po yung mga bagay na panlupa. And before I end, mga kapatid, gusto ko kayong bigyan ng dalawang klase ng illustration po, biblical illustrations. Unang-una po sa Garden of Eden, during the time of Adam and Eve. Alam po natin na tinukso po ng diablo si Adam at saka si Eve. Kung titingnan po natin yung flow ng grammar doon po sa Genesis ay talagang ang unang tinukso ay si Eve. But theologically speaking, especially during the time of the New Testament Bible, ang naging accountable unang-una po doon sa the fall, sa book of Genesis, ay walang iba kundi si Adam. Kasi siya po talaga yung merong supreme authority na ibinigay ng Panginoon sa kanya doon sa Garden of Eden, no? Kaya po siya naging accountable unang-una sa lahat ng naging kaganapan, whether it's positive or negative circumstances, mga kapatid, ay accountable po unang-una si Adam. So nakita natin, ang na-mention po doon, the woman saw that the tree was good for food. No? Nakita po ng babae na yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama ay masarap kainin. So lust of the flesh. Kaya po nag-fall si Eve doon sa temptation ng diablo sa Garden of Eden. At kaya po nagfo-fall ang maraming tao sa tukso dahil po sa katakawan. Ulitin ko po, kaya bumagsak sa tukso si Eve sa Garden of Eden at natutukso ang maraming tao ngayon dahil po sa katakawan. Maski po yung mga tao may posisyon, kapag matakaw ka sa posisyon, matakaw ka sa pera, matakaw ka sa kapangyarihan, matutukso ka. Kaya mga kapatid, yung lust of the flesh, madalas pong ginagamit yan ni Satanas upang dayain po ang maraming tao, maski po mga Kristiyano na gusto po niyang madaya sa lust of the flesh. Pangalawa, yung sinasabi doon, and that it was pleasant to the eyes. Nakita po ni Eve, yung bunga ng punong kahoy na iyon ay maganda sa kanyang paningin. Kaya ano pong nangyari? Nagkaroon siya ng cravings, no? Nagnasa po siya sa pamamagitan po ng mata na iyon. Hindi lamang siya nagnasa na kainin ito sapagkat nakita niyang masarap kainin, kundi nagnasa po siya sa pamamagitan po ng kanyang mga mata. Kaya po pag hindi po disiplinado yung mata natin, pag hindi po na born again yung mata natin, tingin ka ng tingin kung kani-kanino, kung ikaw ay lalaki, wala ka nang tinitingnan, kundi yung mga magagandang babae sa iyong harapan, ay matutukso ka. Naalala ko po ang Bishop Paul nung buhay pa siya.
Sabi po niya sa amin, pag nakakakita daw siya ng magagandang babae na dumadaan sa kanyang harapan, ang kanya pong sinasabi ay napakaganda talaga ng nilikha ng Panginoon. No? Maganda rin naman po na na-appreciate natin ang mga bagay na nakikita natin sa ating mga mata kung maganda naman talaga. No? Be appreciative naman talaga, pero not to the extent na tayo po'y magpapatokso. Kasi kahit makita mo ang mga bagay na nakakatokso, mga bagay na magaganda, kung hindi ka naman mag-give in doon sa temptation na yon, hindi naman magtatagumpay ang tukso. Kailan po nagtatagumpay ang tukso? Kapag bumigay ka na, kapag nagpatokso ka na, kapag yung nakita mo ay kinain mo, pinatulan mo, yun, doon ka po bumabagsak sa tukso. At ang matindi po ay yung sinasabi po ng Bible doon, and a tree to make one wise. No? Nakita ko natin doon sa Garden of Eden na nakita niya na ang puno, katulad po ng offer po sa kanya ng masama, na magiging matalino ka, magiging parang Diyos ka, mabubuksan ang iyong pangunawa, malalaman mo kung ano ang mabuti at masama. Half-truth po talaga yun. Bakit? Kasi nabuksan po talaga ang pangunawa ng taong unang nilikha ng Panginoon, pero dahil po sa paggawa ng masama. Hindi po yun ang purpose ng Panginoon. Pwede po nating malaman kung ano ang mabuti at masama sa pamamagitan po ng paggawa ng mabuti. Pero ang nangyari po dito, nagkaroon ng reversement. Bakit? Instead of doing good, before they knew what is evil in front of God, nag-commit po sila ng kasalanan muna bago po nila nalaman ang mabuti at saka masama. Mga kapatid sa Panginoon, kung kayo po'y nakikinig, huwag muna kayong gumawa ng masama bago nyo po alamin or malaman na mabuti at masama pala yung ginawa ninyo. Mas maganda po malaman mo kung ano ang mabuti at masama sa pamamagitan po ng paggawa pa rin ng mabuti sa harapan ng ating pong Panginoon. Another biblical illustration po ay sa New Testament Bible, wherein we're able to recognize the temptation of Jesus Christ in the wilderness, no? Sa Matthew chapter 4, no? Na kung saan ay dinala siya ng Espiritu ng Panginoon sa ilang para po tuksuhin ng dyablo. At doon ang utos sa kanya ng dyablo ay gawin mong tinapay that these stones be made bread, no? Lust of the flesh. Bakit po 'yun ang ginawa ng dyablo? Kasi alam ng dyablo na ang Panginoon galing po sa fasting at nagugutom siya. So alam niya na naghahanap siya ng pagkain. Pero anong sagot ng Panginoon? Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Panginoon. Another thing ay dinala siya ng dyablo doon sa isang mataas na lugar at ipinakita niya yung napakagandang tanawin ng buong sanlibutan, no? The kingdoms of the world. Lust of the eyes po iyon, no? Yung pangyayari na iyon, na ipinakita niya yung lahat ng kaningningan ng mundo, kaharian ng mundo, at ang sabi niya ay sambahin niya lamang ang Panginoon, ay ibibigay niya lahat sa kanya ang lahat ng kingdoms of this world. Pero hindi po pinatulan ng Panginoon yon, sapagkat nilabanan naman niya ang dyablo sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Pagkatapos, dinala siya sa pinnacle of the temple, at doon po ang sabi ng dyablo ay magpatihulog ka. May ginamit na naman po ang dyablo, for he shall give his angel charge concerning you. No? Grabe po, no? Ang pandaraya talaga ni Satanas. Pero ano pang ginawa ng Panginoon? Nilabanan niya, pinalayas niya ang dyablo, sapagkat sinabi niya, wala kang ibang sasambahin, wala kang ibang luluhuran, kundi ang Panginoon mong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mga kapatid sa Panginoon, ang focus of attention natin dito, before I end, yung first Adam po, totally failed. No? Yung unang Adam na nilikha ng Panginoon ay ganap na nagkaroon po ng kabiguan sa lahat ng tukso na dumating po at ginamit sa kanila ng masama. Talagang nabigo po sila at hindi sila nagtagumpay. Nagtagumpay po ang masama. At yun po'y nangyari pa sa isang magandang ambience, sa isa pong magandang kalalagayan sa paradise. Wherein ito namang second Adam, na kung saan ay ang kanyang location po ay nasa desolate wilderness, nasa ilang po. No? Walang kagandahan kang makikita sa wilderness. And yet kahit po nasa wilderness ang second Adam, ano po ang nangyari?
He conquered Satan completely. Napagtagumpayan po ng Panginoon at tinalo niya si Satanas ng ganap dahil sa kanya pong panghahawak sa salita ng Diyos, ginamit na armas ang salita ng Panginoon at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, kasama po natin ang Panginoon. Ano ang rason? Para po huwag tayong mag-give in sa anumang temptation, sa anumang tukso ng kaaway. Kung kayo po ay napagpala sa ating pong pangangaral, sa ating pong pagtuturo, maaari niyo pong i-like, maaari niyo pong i-share, maaari po kayo mag-subscribe, at para po maparangalan po natin ang Diyos at mabigyan po natin ng kaluwalhatian ng Kanya pong dakilang pangalan. Marami pong salamat sa inyo mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.